May matinding video akong ipapakita sa inyo. Ihanda nyo na ang popcorn nyo dahil umiinit na ang mga pangyayari at napapansinan ng malalaking tao na parang napapalibutan na sila. Sa wakas, sinisingil na sila ng mga taon nilang maling gawain. Hayaan niyong ipaliwanag ko ito sa inyo ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sige, nangyari ang debate na ito, halos 2 linggo na ang nakalipas? At tingnan nyo, naiintindihan ko na ngayon. Naiintindihan ko na kung bakit mahalaga ang mga debate na ito. Sige, naiintindihan ko na. Kaya itong debate na ito ay nangyari halos 2-3 linggo na ang nakalipas. Pero lumabas lang ito 1 linggo pa lang ang nakalilipas. Noong, itong matapang, matalino at edukadong batang babaeng Muslim na ipinanganak, lumaki at nag-aral sa UK sa isang nangungunang universidad sa Britanya. Hinarap ang mga Islamophobe sa dulong kanan, kung saan sinusubukan niyang patunayan na ang Islam ay isang relihiyon ng kapayapaan. Kayo mga Briton, kayo na hindi Muslim, wala kayong dapat ikatakot. Sige, at pagkatapos, sa kanyang karunungan bilang isang Muslim, sinabi nga ito. Stephen Yaxley Lennon, nakilala ng kanyang mga siga bilang Tommy Robinson. Stephen, merong isang grupo sa labas na nagkakagulo laban sa iyo ngayong gabi. At kung wala ang proteksyon at kabutihang loob ng presidenteng Palestinong Muslim at karamihan sa mga miyembro ng komiteng ehekutibo na mula sa Timog Asya, malamang na ikaw ay mapapahamak. Tingnan mo yan. Tingnan mo yang itsura niya. Kaya ang sinasabi niya, kayo, mga hindi Muslim, dapat kayong magpasalamat sa ating mapayapang mga leader Muslim na pinipigilan ng ating mas masigasig at masiglang mga Muslim na kuyugin at patayin kayo. Pero heto, hindi nyo naman kailangan matakot sa amin. Ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Sige na, ayos lang lahat. Ngayon, malinaw na naging viral ang video clip na yon sa maraming platform. Sa isang account, nakita kong umabot na ito ng 12 milyong views, yung ipinakita ko lang sa inyo. At marami pang ibang tao ang nagbahagi ng clip na ito. Kaya hindi ko alam, siguro mga 20-25 milyong tao, mga maimpluwensyang tao, ang nakapanood nito. Sige, nagkaroon yun ng matinding reaksyon laban sa Muslim na babae. Nakaranas siya ng matinding batikos na pati si Tommy Robinson natin, na siya mismong naging target ng kanyang malisyosong, tatawagin ko pa ring pagbabanta pero hindi sang-ayon si Tommy. At ipinagtanggol pa niya ang babae. Gumawa siya ng 5 minuto, halos 6 na minutong video para ipagtanggol siya dahil naawa siya. Mabait siyang tao. Tommy, mabait kang tao. Naiintindihan ko. Pero pasensya na, Tommy. Nasa isang laban tayo ng mga sibilisasyon. Sige, hindi ito ang panahon para maging mabait. Hindi rin ito ang panahon para maging personal sa kahit sino dahil ang kalaban ay sobrang nakatutok. Tingnan mo ito. Hulaan mo kung sinong lumabas? Si Muhammad Hijab. Gumawa ako ng hiwalay na video kahapon. Tingnan mo ito. Sabi niya, ito ang larawan na pinaka-napapagalit sa far-right. Isang matalinong babaeng Muslim. Kinamumuhian ni Muhammad Hijab ang ganitong klase ng mga babae. Hindi pabor si Muhammad Hijab na ang mga babaeng Muslim ay nasa publiko nang walang burka o niqab. Nakita mo na ba ang kahit sinong miyembro ng pamilya ni Muhammad Hijab? Hindi mo sila makikita dahil tutun siya sa ganitong klase ng mga babae. Pero mas malaking layunin ang pakay niya, ang Islam. Sa ilalim nito, may iba't ibang uri ng mga Muslim, mga liberal na Muslim, kahit ganon. At pagkatapos ay mayroon kang mga radical na Muslim, mga jihadistang Muslim, ISIS. At pagkatapos ay mayroon kang mga Islamista, tulad ni na Muhammad Hijab at Ali Dawas at iba pa. Lahat sila ay galit sa isa't isa. Pero bakit hindi mo sila nakikitang nag-aaway sa isa't isa? Minsan nag-aaway sila dahil sa mga personal na issue. Parang, alam mo yon, tinawag mo akong ganito, tinawag mo akong ganyan. Kasi sa totoo lang, karamihan sa kanila ay ganoon. At ipapakita ko sa iyo kung paano si Muhammad Hijab ay taong kuweba. Isa siyang gorilya. Ipapakita ko sa iyo mamaya. Pero hindi sila nag-aaway sa isa't isa. Bakit? Kasi naiintindihan nila na mas malaki ang layunin kaysa sa kanila. Mas mataas ito kaysa sa kanila. At yon ay ang Islam. Ang pagpapalaganap ng mga pagpapahalagang Islamiko at impluwensya ng Islam. Yan ang kanilang layunin. Ito ang dahilan kung bakit Tommy Robinson at kayong lahat na nasa far-right, huwag kayong maawa sa babaeng ito. Maaring siya bilang isang individual ay mabuting tao. Sige, maaring ako naman bilang isang individual ay masamang tao. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit tayo nag-uusap sa isa't isa. Okay, nag-uusap tayo dahil, oo, tingnan mo, mahalaga ang pagkatao. Pero ang sinasabi ko lang, subukan mong mag-focus sa puntong ito. Nakikipag-ugnayan tayo sa isa't isa dahil tinitingnan natin ito sa mas malawak na pananaw. Tinitingnan natin ito mula sa pananaw ng isang sibilisasyon. Inaatake ba ang kanluran ng ibang ideolohiya at ibang sibilisasyon? Sa pagkakataong ito ay sibilisasyong Islamiko. Kaya si Muhammad Abd ay sumulpot at mula noon ay talagang nagwawala siya. Dahil gaya ng sinabi ko, nakikita ng mga taong ito na unti-unting sumisikip ang kanilang paligid. Handa ka na ba? Hayaan mo ako. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Sige, simulan na lang natin. Simulan na lang natin sa pinakailalim. Kaya 15 oras nang nakalipas, si Muhammad Hijab ay nagsimulang magwala at parang nababaliw. Sabi niya, ang ideolohiyang dulong kanan ay labis na umaakit ng mga duwag dahil pinapayagan itong manghiram ng lakas ang mga takot na lalaki mula sa lahi, bansa at sa karamihan ng tao kaysa patunayan ng tapang bilang individual.
Ito ang panloob na gorilya ni Muhammad Hijab na lumalabas. Mula, ito ay, napanood ko siya. Hindi talaga siya nakikipag-ugnayan sa akin. Ilang beses lang siyang sumagot, pabalik sa akin. Sa tingin ko, nag-aalala siya na pagtatawanan ko siya dahil agad kong pinuna ang itsura niya. Ginawa ko lang talaga, pasensya na. Siguro mababaw ako, pero ganun talaga lagi ang ginagawa ko. Kaya siguro medyo kinakabahan siya sa akin. Ayaw niyo makipag-ugnayan sa akin dahil tinawag ko siyang gorilya. Sige, ganito ang sinasabi ng gorilya. Sinasabi niya na ang mga makabayan ay humuhugot ng lakas mula sa lahi. Sa buong kasaysayan ng tao, ginagawa talaga yan ng mga tao. Bansa, wala namang masama doon. Ganoon ka pumupunta sa digmaan at namamatay para sa bayan mo. Dahil humuhugot ka ng lakas mula sa isang bagay na mas malaki kaysa sayo. At ang mga tao, imbes na patunayan ng tapang bilang mga individual. Anong ibig mong sabihin, tapang bilang mga individual? Mga individual na humuhugot ng lakas mula sa ibang pinagmumulan, ibang dahilan na mas malaki kaysa sa kanila. Sa kahulugan pa lang, matapang sila dahil may iba silang pagpipilian na wala silang gawin at maghintay lang at manatili sa dati nilang ginagawa. Mula, dinagaga niya yun ng sinadya. Dahil iniisip niya na, kasi tingnan mo, maniwala ka man o hindi, may ganitong ugali talaga ang mga lalaki. Pero habang tumatanda ka, mas natututo kang kontrolin ang mga maliliit na bagay na yan. Parang, kailangan kong patunayan sa'yo na ako si Bruce Lee. Ako si Brock Lesnar. Hindi ko na kailangan patunayan yan sa'yo. Kung mababago ko ang mundo kung saan nananalo ang mga ideya ko, mas makapangyarihan pa yon kaysa kay Brock Lesnar na nagpapabagsak ng 7 talampakang dambuhala. Muhammad Ali, naiintindihan mo ba yon? Ang impluensya mo, ang mga lalaking nakakamit ang impluensya sa pamamagitan ng kanilang pananaw ay mas malakas kaysa sa mga umaabot ng impluensya o nagbabago ng kahit ano gamit lang ang lakas ng kanilang mga braso. Ngayon, huwag kang magkakamali ng intindi. Mahalaga rin yun. Pero sa pagkakataong ito, at ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig kong sabihin doon. Kaya, ayun, pagkatapos nun, ginawa niya ito. Sinabi niya, ang dulong kanan ay labis na umaakit ng mga duwag. Dahil ginagawa nitong pananaw sa buhay ang takot at binibigyan ito ng grupo ang mahihinang lalaki para magtago. Bro, madaling mailagay yan sa kumukuha ka rin ng tapang mula sa iyong layunin, sa iyong barbariko, makaluma, pedopilikong tinatawag mong relihiyon. Kumukuha ka ng lakas mula doon. Kung hindi, wala kang pakialam dito. Gagawin mo lang kung anuman ang ginagawa mo. Sige, gawin mo kung anuman yon. Sa totoo lang, wag mo na lang gawin. Baka hindi na mabuhay ang populasyon ng kambing sa paligid mo. Ikinonekta ni Doc ito sa autoritarianong pagkiling sa pagtingin sa mundo bilang mapanganib. Tingnan mo to. Ang yaman ng mga to. Pero nakakainip to. Pupunta na ako sa mas interesante. Sige, ayan na. Si Tommy Robinson sa paliparan, nanginginig, halos maiyak, humaharap sa isang lalaki na alam na niyang ayaw siyang labanan. Yan ang buong pamamaraan sa isang eksena. Piliin ang taong hindi lalaban. Muli, iniisip ni Muhammad Hijab na ang pagpapakitang matapang at parang gorilya, pinapaluang dibdib, ay makakapagligtas sa kinabukasan ng kanyang relihiyon sa kanluran. Hindi mangyayari yan, Muhammad Hijab. Hindi mangyayari dahil hindi nagtutugma ang kalkulasyon. Ilan ang kaya mong dalhin? Sa tingin ko, mga 2,400,000 Muslim ang nasa Britanya. Kalahati sa kanila ay mga babae. Sabihin na nating 50% pa ay masyadong matanda o masyadong bata. Kaya mga 1,000,000 malalakas na Muslim na lalaki sa Britanya, 1,000,000 lang. Kahit pa silang lahat ay parang sina Brock Lesnar o John Cena, o sa totoo lang, si John Cena wrestler lang naman siya pero sige na. Lahat sila parang si Bruce Lee. Oo, lahat sila mga fighter ng MMA. Lahat sila parang si Khabib. Sige, lahat sila Khabib. 1,000,000 Khabib. Kailan mo maintindihan na hindi ganito nananalo sa digmaan? Ang mga digmaan ay napapanalunan sa pamamagitan ng taktika. Ang mga digmaan ay napapanalunan sa pamamagitan ng intelihensya at teknolohiya. At may bahagi rin ang bilang. At ikinalulungkot kong sabihin, salin man sa mga larangang iyon, wala kang kalamangan. Dehado ka na mula pa sa simula. Wala kang magagawa para manalo, gamit lang ang lakas na iyong braso. At tingnan mo ito. Sinusubukan lang niyang udyukan si Tommy Robinson. Hinahamon niya siya. Maliit kang tao. Wala kang magagawa. Halika, lumaban ka sa akin. Harapin mo ako. Isa kang duwag. Duwag ka. Bro, duwag ka. Kailan ka pupunta sa Gaza para lumaban-laban sa masamang kanluran sa digmaan? Malaki at matapang ka raw. Lumaban ka sa kanluran sa totoong labanan. Hindi, pero nagtatago siya sa Inglaterra. Alam mo, sobrang duwag niya na naghamon pa siya noon. Nagpakalalaki siya noon sa harap ng embahada ng Tsina. Hinubad pa niya ang kanyang damit at inakala nilang siya, si John Cena. Pwede sana siya nagkaroon ng magandang karera sa WWE. Pero nagpapakatapang siya at tinawag pa silang mga anak ng puta o kung ano paman. Alam mo naman kung paano magsalita ang mga wrestler. Kaya bro. Ang tanging dahilan kung bakit wala pang ginagawa ang China laban sa'yo ay dahil may British passport ka. Isa kang mamamayang Briton. Yun lang ang dahilan. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ka pa pinapatumba ng Israel ay dahil isa kang mamamayang Briton. Isipin mo kung anong mangyayari sa'yo kapag nawala na ang problemang yon. Ano kaya ang mangyayari? Parang itong taon to ay sobrang
Sige, tara na. Basahin natin ang susunod. Oh, ito na. Sinasabi niya kay Tommy Robinson. Si Tommy Robinson ay nakikipagtalo sa isa pang Islamist, si Roshan. Hindi ko pa nakita si Tommy na pinupuri ang mga Muslim tulad ng mga student leaders sa Oxford Union. Pero, kinumpirma niya dito ang sinabi ko. Hindi siya tinakot. Kaya sinasabi ng taong ito, kita mo, kahit si Tommy sinasabi na hindi siya nanakot ng kahit sino. Tommy, mali ka. Kaya, ayun, sabi ni Tommy, tumahimik ka, gago ka. Ang pagtawag sa lahat ng sumusunod sa akin na hooligans ay parte ng problema mula pa nung una. Tayo mismo ay literal na umuupo kasama ang mga gagong nagmamarsang parang Nazi para lang sa pagmamahalan sa walang kwenta ninyong podcast dahil lahat kayo ay galit sa mga Hudyo. Totoo yan, ang Islamismo at Nasismo ay magkaibang panig ng isang barya. At tingnan mo, sumingit si Muhammad Ijaz. Tumahimik ka, duwag ka. Nakita ka namin kung paano ka nangkinginig sa paliparan laban sa lalaking ayaw namang makipag-away sa'yo. At bakit parang daga ka kapag kasama mo si Mitchell? Wala kang panama sa usapan o sa lakas. Sumusuko ka sa akin. Tingnan mo to. Sumusuko ka sa akin at sa mga Muslim. At kung tayo ay nagkasundo sa pisikal na laban. Gorilla hijab. Gorilla, akala niya lahat na may resulta ay kailangang manggaling sa pisikal na laban. Hayaan mo ikwento ko sa iyo tungkol sa tapang ni Muhammad, ang kanyang propeta na nakipagtalik sa isang 9 na taong gulang na bata. Ipapakita ko sa iyo kung gaano katapang si Muhammad. Ito ay isa sa kung hindi man pinakatinatanggap na talambuhay ni Muhammad, ang buhay ni Muhammad ni Ibn Ishaq, pahina 381. Tingnan mo ito. Maraming Muslim ang nagalit at nalungkot dahil inakala nilang namatay na si Muhammad. Nasawi siya sa labanan. Alam mo, parang isang tunay na mandirigma siya. Ganito siya nagpapanggap noon. Pero may iba pang nakakatawang mga kwento rin. Nagsusuot siya ng 2 baluti ng chainmail para hindi siya matusok. Yan bang pananampalataya sa Allah, hindi ba? Kaya si Umar ibn Khattab ay pumunta sa labanan at tiningnan niya ang mga Muslim at sinabi niya, Bakit kayo mukhang malungkot at parang nawalan ng pag-asa? Kaya may isang tao na nagsabi, napatay na ang sugo. At pagkatapos na ilang sandali, sabi ni Ka'b bin Malik na tumingin siya. Hayaan ninyong sipiin ko. Nakilala ko ang mga mata ni Muhammad na kumikislap mula sa ilalim ng kanyang helmet dahil si Muhammad ay nagtatago sa ilalim ng mga bangkay, nagpapanggap na patay. Habang ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay umiiyak dahil sa kanyang pagpanaw, siya ay nagtatago sa ilalim ng mga bangkay. Ang propeta ni Muhammad Hijab ay nagtatago sa ilalim ng mga bangkay. Hindi ako yon. Sila yon. Sabi ni Ka'b, sumigaw ako ng malakas. Magpakatatag kayo, mga Muslim. Ito ang sugo ng Diyos. Buhay siya. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang tayo. Ligtas na tayo. At iisipin mo na lalabas si Muhammad at sasabihin, tingnan ninyo, pasensya na, natumba ako. Alam mo, abala ako sa pakikipaglaban. Ako? Ako ang bumubugbog sa mga di mananampalataya. Pero alam mo ba kung anong ginawa ni Muhammad? Tumingin siya mula sa ilalim ng mga bangkay at sumenya siya. Shhh! Lumahimik ka. Nagkukunwari akong patay. Gago ka. Gusto mo bang gumalik sila at patayin ako? Ano ba yan? Ganyan si Muhammad. At ang alaga niyang gorilla si Muhammad Hijab, nagkukunwaring si Achilles o Hercules o kung sinong sinaunang mandirikma. Pare, duwag ang propeta mo. Nagkunwari siyang patay sa gitna ng labanan. Pero sige, ganito talaga sila. Lagi nilang sinusubukan kang galitin. Pero ulit, hindi niya naiintindihan na dahil dito, mapapadeport lahat ng mga tao niya. At hindi na ako makapaghintay na mangyari yon. Tingnan mo to. Mensahe para sa lahat ng anti-Muslim na nasa dulungkanan na gusto kaming ipadeport. Asama rin ako dyan. Naiintindihan ko na galit kayo sa amin at pakiramdam ninyo ay sinakop at pinangibabawan kayo. Pakiusap, unawain ninyo ito. Wala kayong ginawa kundi maging mga duwag. Na malakas lang ang loob dito sa platapormang ito. Kung ipinakita ninyo ang ganyang marahas na enerhiya sa akin sa totoong buhay, mabilis ko kayong paalipinin at bababuyin, sa isip man o sa katawan. Nagwawala na ang bunganga niya. Isa ito sa mga gintong sandali. Grabe, Muhammad Hijab. Grabe, siguradong pagpipiestahan ito ni David Wood. Batikusin mo ako hanggat gusto mo sa post na ito. Pero tandaan mo, hindi mo ko kayang harapin sa totoong buhay. Muhammad Hijab, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Hindi mo kailanman haharapin ang mga sundalo ng kanluran sa labanan dahil isa kang duwag. Isa ka lang siga sa kalsada. Ganyan ka talaga. Akala mo pwede kang sumugod kasamang mga tao mo at mang-atake, manakot, at manggulo sa mga matinong tao. Pero may hangganan din ang mga matinong tao. Darating ang araw na magiging marahas ang banggaang ito.
Hindi ko inikayat yon. Ayokong mangyari yon. Gusto ko ng mapayapang solusyong pampulitika. Pero ang salitang yan ay hindi nyo alam mga Neanderthal. Kasi iniisip nyo pa rin, alam mo na, nabubuhay pa tayo sa panahon ng mga taong yung Ib. Ito ang dahilan. Nabubuhay pa tayo sa mundo ng mga taong yung Ib. Kung sino ang pinakamalakas at pinakamalaka, siya ang kumukuha ng lahat. Hindi ganyan gumagana ang mga sibilisadong lipunan. Pero wala kayong alam tungkol dyan dahil hindi naman kayo nakapagtayo ng sibilisadong lipunan. Sinasabi niya, batikusin mo man ako ng batikusin dito sa post na to. Pero tandaan mong, hindi mo ko kayang harapin sa totoong buhay. Ako ang boss mo. Ako ang amo ninyo. Kita nyo mga pare. Nakikita nyo ba to? Ganito sila, wala silang magagawa. Hindi nila mapigilan ang sarili nila. Ganito ang Islam na lumalabas. Alam kong sinasabi niya na dulong kanan, pero ilan pa bang iba? Kahit sa kaliwa, wala namang nakikisama sa kanya. Pero bakit kaya hindi nag-aaway-away ang mga taong ito? Tulad ng mga liberal na Muslim, moderate na Muslim, progresibo, Mehdi Hasan, lahat sila. Bakit? Nakatutok sila sa gantimpala na ang Islam ang mangibabaw sa kanduran. Iyon ang layunin nila. May makakapapagpaakyat ba sa Gypsy King sa ring laban sa gorilang ito? Ang ating Gypsy King para lumaban para sa Britanya. Sige na, Gypsy King. Wawasakin mo siya. Gusto kong makita kang ipahiya ang gorilang ito. Sinasabi niya, sa ganung kaso, basta, nagkaroon siya ng palitan ng salita kay Danny Tomo. Sabi niya kay Tomo, huwag kang magpanggap na matapang. Wala kang halaga sa akin, duwag ka. At kung ikaw o sinuman sa mga tao mo ay may lakas ng loob na labanan ako sa isang hawla, ilalagay kita sa posisyong pangsanggol ng mas mabilis pa kaysa sa pag-order mo ng vindaloo. Mahina ka, walang pinag-aralan. At ikaw at ang mga tao mo ay sumusuko sa akin. Yumuyuko sa akin. Pagwawala. Alam mo ba kung ano gagawin niya? Buburahin niya lahat ng mga tweet na to sa loob ng ilang araw o kaya sisisihin niya ang mga painkiller na iniinom niya kasi dati. Ganito mismo ang ginawa niya. Sinabi niya sa isa sa mga kapwa niyang Muslim na kapatid na pumuna sa kanya tungkol sa isang napaka-kontrobersyal na paksa sa Islam. Kaya si Muhammad, di umano, ay sinabi sa mga babae at mayroong hindi pagkakaunawaan tungkol doon. May pagtatalo ng opinyon, may banggaan ng mga pananaw. Kaya patas ako sa inyo. Sinabi ni Muhammad sa isang babae, nakalimutan ko ang pangalan niya, na kung ayaw mong tingnan ka ng iyong ampon na anak na lalaki ng may pagnanasa, kailangan mong bigyan siya ng gatas mula sa suso mo. At sinabi niya, Diyos ko, mahal na Muhammad, siya ay ganap ng lalaki. Paano ko magagawa yon? Tiningnan siya ni Muhammad at numiti at sinabi, alam kong siya ay ganap ng lalaki. Kaya iniisip ng ilan na kailangan mong pasusuhin ang isang tao, isang ganap ng ampon na anak na lalaki. Sinasabi ko sa inyo, ito ang Islam. Pasensya na mga kaibigan, hindi ko ito inimbento. Suriin ninyo. Kaya anyway, may ilan namang nagsasabi na hindi, pwede mo itong ilagay sa tasa at saka ibigay sa tao. Kaya si Muhammad Hijab ay sa ngayon sa huling opinyon. At itong isa pang Muslim ay sa ngayon sa naunang opinyon. Kaya bumaling si Muhammad Hijab at sinabi, pwede mo ba akong painumin ng gatas mula sa suso ng asawa mo o kung sino man? Iyan si Muhammad Hijab. Kaya si Muhammad Hijab na maiintindihan naman nakakuha siya ng maraming batikos mula sa ibang mga Muslim. Kaya sinabi niya, tingnan mo, talagang humihingi ako ng paumanhin. Alam mo, matindi ang nararamdaman kong sakit. Sumasakit ang likod ko. Umiinom ako ng mga painkiller. Kaya ako nasabi ang mga nasabi ko. Kaya si Muhammad Hijab ay may kasaysayan ng paggawa ng ganitong kalokohan. Kaya hindi ko alam. Inaakala kong ito ang gagawin niya. Kaya ginagawa ito ni Tommy Robinson. Sumagot siya doon. Nanginginig ka sa airport, bla bla bla. Kaya si Muhammad Hijab ay nagsabi, tingnan mo, mukhang nag-enjoy ako sa litrato na yon. Katulad ng ex mo na nag-enjoy kasama ang Pakistani na lalaki na ipinagpalit ka niya. Alam naming lahat kung bakit galit ka sa mga Muslim. Sige, ayos lang. Ayos na, may kambing doon. Oh, hindi ito yon. Sige. Kaya mga tol, tingnan niyo to. Tingnan niyo ang isang bagay na napansin ko. Karaniwan, mas marami kang likes kaysa comments. Sige, kung mas marami kang comments kaysa likes, ibig sabihin mas marami kang natatanggap na hate kaysa pagmamahal. Karamihan ng tao, kapag med-like lang sila, hindi na sila nag-iiwan ng comment. Alam na yan sa lahat ng social media. Tingnan niyo to, sinasabi niya, ako ang boss mo. Ako ang amo mo. Lumuhod ka sa harap ko. Meron siyang, ewan ko, kakaibang pantasya. Tingnan mo, naghihintay ako kay Musad. May gagawin si Musad. Sa tingin ko, may mangyayari. Tayo, nabubuhay tayo sa nakakatawang mundo. Ewan ko, hindi ko naman hinahangad yon. Sa totoo lang, gusto ko man o hindi ko gusto, wala namang pinagkaiba. Tingnan mo yung 1,000 at 100 na likes.
1.4 na komento. Kaya hindi maganda ang pagtanggap ng mga tao. Kasi pinapalala niya ang sitwasyon. Pinalalakaks lang niya ang loob ng mga hindi Muslim na paalisin ng mga taong ito. Tingnan mo ito. Umakyat na naman siya. Sabi niya, "Huwag mo akong tawaging bro. Tawagin mo akong master." Mukhang nag-enjoy ako. Bla bla bla. Mensahe para sa mga nasa malayong kanan. Sige, isa na namang maganda to. Mensahe para sa mga nasa ekstremong kanan. Dahil hindi nyo kami mga Muslim matanggal sa isipan ninyo, hindi. Kami na ngayon ang mga amo ninyo. Nandito kami para manatili. Ito ang bansa namin. Isa lang kayong milyon sa pinakamadami. 1 milyon lang kayo sa pinakamadami na walang mga armas. Wala. Baka may 20,000 kayong tao na pwedeng lumaban. Mayroong mahigit 10 milyong malalakas na lalaki na susuportahan ng mga makabayan mula sa buong kanduraning mundo, lalo na mula sa Amerika. Pare, walang katapusang pera at matinding kagustuhan na paalisin kayong mga tao. At ang tinutukoy kong mga tao ay itong mga Islamista. Hindi mo yan mapapanalo, Muhammad Hijab, ang gorilya. Muhammad, ang gorilyang hijab, hindi mo yan mapapanalo. Sinasabi nila, umalis ka sa UK, pumunta ka sa Spain, Australia. Ipinapatupad ko ang Sharia law tuwing ako'y nagdarasal. Tuwing ako'y nagdarasal at nagbibigay ng kawang gawa sa mga puting walang tirahan. Hindi ba? Siguro hindi. Hindi ko alam. Duda ako. Pinabayaan nyo, pati na ang sarili nyo mga ina na iniiwan nyo sa mga care home. Ipinapatupad namin ang Sharia tuwing ginagamot namin ang mga tao nyo sa mga ospital ng NHS o sa mga care home. Hindi naman kayo nagtatrabaho sa NHS. Ano bang pinagsasabi mo? Wala kayong ginagawa. Binabayaran namin kayo, ang mga British taxpayer ang nagbabayad sa inyo. Ipinapatupad namin ang Sharia sa bawat pagkakataon. Iniiwasan namin ang kahalayan at paglalasing na kilala kayong nalululong dyan at ipagpapatuloy naming ipatupad ang ganitong uri ng Sharia. Gusto mo man o hindi, wala kayong magagawa tungkol dito. Kami ang may hawak ng desisyong ito. Kaya inuudyok lang niya ang mga tao na magalit na ayos lang naman. Kailangan talaga natin yan. Muhammad Hijab, kailangan natin ito. Gusto kong ipagpatuloy mo ang pag-udyok ng galit sa mga tao. Dahil ang naaabot mo ay mas mahirap para sa akin na makamit dahil kilala na akong laban sa Islam. Kaya alam mo, kapag sinabi ko ang ganito na ito ang gagawin ng mga Muslim sa inyo, sasabihin ng mga tao, oo, kontra Islam lang talaga ang taon to. May galit siya sa Islam. Kaya syempre, sasabihin niya yan. Pero kapag ikaw ang nagsabi, mahalaga yon. Sinasabi ko, sige, tingnan mo. Meron tayong mga nag-aaral sa universidad. Magaganda. Mababait na mga kabataang Muslim na ipinanganak sa Britanya na parang bulaklak ang lumalabas sa bibig kapag nagsalita. Pero kahit sila, nagbibigay ng mararahas na banta ng kamatayan. Ano pa ang aasahan mo sa mga gerilya nilang bersyon? Ito ang meron ka. Muhammad Hijab, pakigawa mo ito. Gustong-gusto ko ito. Tingnan mo ito. 814 na likes at 700 comments. Tapos sabi niya, gusto ko ng kasikatan. Bakit walang pumapansin sa akin? Kaya pinuntirya niya si Elon Musk. Tingnan mo. Ito ang pinakamatindi. Elon Musk, duwag ka. Alam mo ba na sa dami ng pera mong naipon, kung sampaling kita sa muka? Ulit, parang gorilya, isang taong gubat. Hindi yan naiintindihan kung paano nabubuo at umuunlad ang mga sibilisasyon. Nabubuo at umuunlad ang mga sibilisasyon sa pamamagitan ng pag-uusap. At kapag itinutulak sila tungo sa karahasan, doon ang pinakamalakas, ang pinaka-motivated, ang pinaka-advanced sa teknolohiya, kadalasan. Kaya lahat ng mga pamantayang ito ay kailangang matugunan. At ang mga tao na mas marami. Tingnan mo, mahalaga ang bilang. Sabi nila may kalidad sa dami sa lahat ng mga sukatan na yon. Wala talagang laban ang gorilyang ito. Hindi niya nakatutugon sa alinman sa mga pamantayang yon. Ang tanging kaya lang niyang gawin ay magpakaastig na okay din naman. Gumana lang yun hanggang sa araw ng laban. Ang pananakot at pang-aasar sa kabilang panig ay gumagana hanggang sa isang punto. Hanggang sa araw ng laban. Siyempre, kilala ang mga general sa pagbibitiw ng matatapang na salita at pagbabanta at kung ano-ano pa. Pero sa mismong araw ng labanan, ang mahalaga ay kung sino ang mas handa. Sino ang may kakayahan. Kaya ayon, halimbawa si Elon Musk, kung sampaling kita sa mukha, wala kang tapang na gumante. Walang halaga ang pera kung duwag ka. Anong ibig mong sabihin na duwag ka, bro? Sige, ito ang pinakabuod ng kanyang pagwawala. At ito ay nagbibigay sa atin ng kaunting pananaw. Paano? Paano nila sinusubukang bawiin ang kanilang posisyon? Sa tingin ko, hindi na sila makakabawi rito mga tol. Hindi ko akalaing may babalik pa ang genie sa bote. Habang tumatagal, mas marami at mas maraming mga kanlurani na mapapagod sa Islam at pati na rin sa mga Muslim. Mangyayari talaga ito. Tapos na ang gintong panahon ng pagpapatahimik. Ang pagpigil sa kritisismo sa Islam. Tinatawag kayong mga Islamophobe, rasista, dulong kanan,
mga bigot, kung ano-ano pa. Parang ganito ang ginagawa nila. Si Media-san ang gumagawa nito. Hindi kailanman pinunan ni Media-san ang mga taong ito. Alam mo kung bakit? Hierarkiya ulit. Maaring hindi sila magkasundo sa paraan ng isa't isa, pero naunawaan nilang pareho lang ang layunin nila. Kaya, wag na lang natin silang punahin. Ito ang dahilan kung bakit. Si Mahdi Hasan at lahat ng mga nagpapanggap na mabubuti, alam mo, na may ibang mukha, hindi niya na kailanman pinupuna ang mga taong ito. Ang mga taong ito ang nagpapagalit sa tinatawag nilang far-right. Kaya sa totoo lang, napakahalaga ng tweet na ito. Sabi ng far-right, sawa na sila sa imigrasyon ng mga Muslim. Sinasabi ko, sawa na rin kami sa kanila. Ikaw, kambing. Ikaw, mahilig sa kambing. Ikaw ang nasa bansa nila. Kita mo, ito ay isang panakot na salita. Dahil ang grupong ito ay lumalago sa buong kanluran. Ibig sabihin, saan ka man tumingin sa kanluran, lahat ng tao, parami ng parami ang mga tao, ang nagsasabing sawa na sila sa imigrasyon ng mga Muslim. Ibig sabihin, ikaw ang nasa bansa nila. Sa loob ng maraming taon, binuo nila ang kanilang buong pampulitikang pagkakakilanlan sa paglalagay ng sisi sa mga Muslim bilang scapegoat. Tara na, nananaksak ka ng mga tao, ng gogroom, ng gagahasa, nilalapastangan ng mga lugar ng pagsamba ng mga tao. Dinagawang ghetto ang buong mga lungsod at bayan nila. At sinasabi mong, ikaw ang sinisisi. Walang ibang ideolohiya. Walang ibang grupo ng tao na mas maraming ginawang teroristang pag-atake kaysa sa mga tao mo. At inosente ka pa rin. Pinapalakas ang inanakit. Oo, pero lehitimo ba ang inanakit? Galit at pagkakabahabahagi. Pagkakabahabahagi, ikaw ang hari ng pagkakabahabahagi. Hindi mo ba sinasabi na kami ay mga Muslim? Hindi ba ninyo hinubog ang sarili ninyong pagkakakilanlan na hiwalay sa pagkakakilanlan ng Briton? Wala. Wala sa mga ito ang gumagana. Dahil nakikita ng mga tao yan, mga pare. Dahil wala silang maibigay na makabuluhan. Meron silang sarili nilang sibilisasyon na siyang pinakadakilang sibilisasyon na naisip ng sangkatauhan. Ang sibilisasyong iyon ang nagpaalipin. Sige, baka masyadong mabigat ang salita ngayon. Ang sibilisasyon ang sumakop sa inyong bansa. At bago pa dumating ang mga Briton, ang mga Pranses ang sumakop sa inyo. Bago iyon, ang mga Arabo ang sumakop. Kailangan mong gumalik ng 2,500 taon na ang nakalipas. Siguro mga 2,000 taon na ang nakalipas. At bago pa yon, ang mga Romano ang sumakop sa inyo, bro. Kailangan mong gumalik mga 2,000 taon na ang nakalipas bago mo masabing may sarili talaga kayong maituturo, ang mga paraon sa kasamang palad, pero matagal na silang wala. Kaya oo, medyo ipinagmamalaki talaga ang kulturang ito. Hindi ko sila pupunahin dahil wala naman silang maiaambag na makabuluhan. Kaya oo, gusto nilang ibalik ang Britanya. Namumuhay sila sa galit, hindi sa mga solusyon. May solusyon sila. Paalisin ka. At umasa sila sa takot para manatiling napapansin. Tingnan mo ang sarili mo kapag sumisigaw ka at sinasabi, "Oy, labanan mo ako. Oy, kami ang mga gorilya." Kapag ginagawa mo ito, ikaw ang natatakot. Ikaw ang nananakot sa mga tao. Iniisip ng ilang Muslim na ang sagot ay manatiling pasibo. Hindi yon ang sagot. Oo, anong gagawin mo, bro? Ang pagiging pasibo ay lalo lang napapalakas sa mga umaasa sa pananakot at maling impormasyon. Oo? Anong maling impormasyon? Hindi naman kayo ang gumawa ng lahat ng mga teroristang atake nito. Lee Rigby, mga grooming gang, wala kayong kinalaman dyan. FGM, pag-aasawa ng bata, wala kayong kinalaman dyan. Anong ibig mong sabihin? Maling impormasyon. Kung gusto ng mga nasa dulong kanan ng komprontasyon, haharapin sila ng organisado at disiplinadong paglaban. Hindi na ako makapaghintay para dito, sa bawat legal na paraan. Lahat, yan ang salitang ginamit niya. At hindi, kaya niya sinasabi, magkita tayo ng harapan. Magkita tayo ng harapan. Ipapakita ko sa'yo kung sino ako. Yumuko ka sa harap ko. Kita niyo yun mga pare? Kita niyo ang laro? Hindi yan gagana. Hindi ang gagana. Pwede siguro yan sa isang tao lang. Alam mo yun, parang kaya mo akong takutin. Pwede akong magalit at murahin ka. Pero hindi yan gumagana sa antas ng sibilisasyon. Sa antas na yon, hindi yan gumagana. Sa antas na yon, may sarili kayong agenda. Sarili kayong kwento. Kami rin, may sarili kaming kwento. At nagtatrabaho kami para sa ibang layunin. At kayo naman ay nagtatrabaho para sa ibang layunin na hindi katanggap-tanggap para sa amin. Kung ganon, haharapin sila ng organisado at disiplinadong paglaban sa bawat legal na larangan kung pipiliin nilang magpakita. Ibig sabihin, haharapin namin kayo. Magpapakita kami sa larangan ng labanan. Kapag may totoong labanan, kapag bumalik ka sa lungga mo at harapin kami sa larangan ng labanan at ipaglaban ang anumang dahilan o hinaing na sa tingin mo ay tama. Kung anuman ang pinanginiwalaan mo na wala kaming pakialam, harapin mo kami sa larangan ng labanan. Masaya yon. Ano ang ibig sabihin nun? Napakabobo ng mga taong ito. Hindi ko maintindihan ito. Tingnan mo ito. Akala nila ganito sila makikipaglaban. Bro, ito si Muhammad Hijab. Muhammad Hijab. Ito ang kanluran. Ito ang Islam. Uy, ayos lang. Kaya kitang tapatan. Kaya kitang patumbahin. Halika, ilang beses na? Tumahimik ka. Lumayas ka dito. Yan ang sinasabi ko. Sige, siya. So ito si Muhammad Ali. Pasensya na, tatapusin ko lang ito. Pasensya na, ang daldal ko.
Sabi ko sa'yo, hindi ko alam kung magugustuhan mo itong video na to o hindi. Pero sabi ko, magiging masaya ito. So ang sinasabi niya, ito ang panahon. Ito ang mahalagang bahagi. Iniisip nila na kaya nilang ibalot ang kanilang Islamic na kalokohan kung saan gusto nilang sakupin ang mundo, na ipinakita na nila ang kanilang mga plano sa atin. Pwede nila ibalot ito bilang isang kilusan para sa karapatang sibil, parang kung paano ginawa ng mga itim o ng mga bakla. At tingnan mo, sa totoo lang, yun ang pinaka-practical na paraan dahil, at sa totoo lang, ito lang ang paraan kung saan makakakuha sila ng suporta mula sa mga baliw na kaliwa. 20 taon mula ngayon, babasahin ng mga anak nila kung paano natin sila hinarap. Makakalimutan ang mga pasibong Muslim. Oh, siya nga pala mga pare, pinapakilos na nila ang kanilang hanay. Gets nyo? Pinapakilos na nila ang kanilang hanay. Tingnan mo, ang mga pasibo ay makakalimutan. Sa totoo lang, hindi ko alam. Baka maalala pa ang mga pasibo. Dahil ang kasaysayan ay sinusulat ng mga nagwawagi. Oo. Kaya kapag tayo ang nanalo, kapag nanalo ang kanluran, kikilalanin natin ang ilang mabubuting tao mula sa panig nila. Ilang mabubuting tao? Hindi pa sila lumilitaw. Si Majid Nawaz lang ang pangalan na pumapasok sa isip ko ngayon. Okay? Hanggang doon lang ako. Nagkaroon ako ng hindi pagkakaunawaan kay Majid Nawaz. Pero sasabihin ko na ngayon. Si Majid Nawaz ay maaaring maalala lamang bilang isang tao na may sentido komun, praktikal, at siya ay nakakaunawa. Hindi maaaring ipasa ng kanluran ang susi ng kanilang sibilisasyon sa mga barbaro ng gitnang panahon. Hindi pwedeng gawin yon ng kanluran. At napakahangal ng sinumang umasang gagawin yon ng kanluran. Okay? Kaya maaring maalala ng kasaysayan ng ilan sa mga mabubuti. Pero ang masasama tulad ng mga ito, naku, magsusulat tayo ng mga libro tungkol dyan. Kung paano pinadali ni Muhammad Hijab ang trabaho natin. Ang daming mga Muslim. Ipinatugtog ko na ang mga video na ito. May playlist sa channel ko na tinatawag na Mga Muslim na Masama ang Ugali. Pakicheck niyo yon. Sa playlist na yon, makikita mo ang daan-daang video kung saan ang mga Muslim ay nagbibigay ng sermon. Sinasabi nila mismo kung ano ang gagawin nila sa kanluran, kung paano nila sasakupin ang Amerika, kung paano nila nasakop na ang Britanya ayon sa kanila. At sa tingin ko, kaya sila lumalakas ang loob. Iniisip nila na ulit, hindi talaga magaling sa matematika ang mga Muslim. Na hindi sila magaling sa pagkalkula, sa pagkwenta ng mga bagay. Hindi sila magaling gumawa ng mga komplikadong modelo kung paano lalabas ang mga bagay. Para sa kanila, basta may numero sila. Isa akong matapang na lalaki. Halika, talunin mo ako. Kaya natutuwa ako na ginagawa yon ni Muhammad Ijaz. Natutuwa ako na pinapainit ni Muhammad Ijaz ang laban. Sa kalaunan, makikita mo na may isa pang grupo na lilitaw mula sa komunidad ng mga British Muslim. Iniisip ko na baka noong nakaraan ay hindi ito nagtagumpay. Hindi sinuportahan ng mga Muslim si Majid Nawaz. Hindi ko alam kung makakakuha siya ng suporta sa pagkakataong ito. May kutob ako. Sa ngayon, may mga tinatawag na lipstick Muslims na sinisisi pa rin ang mas malawak na lipunang British. Okay? Sina Bushra. Sheikhs at yung babaeng nakita mo sa Oxford Union debate. Hindi sila katulad ni Muhammad Hijab. Hindi sila nagsusuot ng burka, niqab. Pero naiintindihan nila kung anong nakataya dito. Ang suprema siya ng Islam. At hindi nila kinukondena si Muhammad Hijab at iba pa. At si Muhammad Hijab ang siga. Siya yung nagsasabing, lalabanan natin sila sa kalsada. Iniisip niya na kaya niyang gawin yon. May kasunduan sa pagitan nila. May kutob ako kasi ganyan lagi ang nangyayari. May kutob ako na may lilitaw na ikatlong grupo mula sa komunidad ng Muslim na mas may sentido komun at sila ang magsasabi sila ang kokondena sa mga pasaway sa kanilang komunidad dahil buhay na nila ang nakataya ngayon. Kinabukasan nila ang nakataya. Siguro hindi naman buhay. Siguro hindi buhay. Kasi ang ibig kong sabihin, ang pinakamaksimalistang solusyon mula sa mga nasyonalista o mga makabayan ay lahat sila ay pauwiin. Ayaw namin ang Islam sa bansa. Siyempre, ang mas praktikal na solusyon ay magsimula sa mga masasama. Tulad din ng Muhammad, Hijab at Alidar, pasensya na. At pagkatapos ay, yung mga radikal. At alam mo, kailangan itong mangyari sa maayos na paraan. Maliban na lang, siyempre, kung magkaroon ng digmaang sibil na sa ganung kaso, lahat tayo ay yari. Kaya kailangang lumitaw ang grupong yon para hanapin ang pinakaangkop na paraan ng kanilang pagpapatuloy sa Britanya o sa kanluran. Kung hindi, ang paraan ni Muhammad Hijab ay lalo lang magpapalala ng galit na namumuo sa lipunang Britanya laban sa mga taong ito. At parami ng parami ang sumasali at hindi na yon mapipigilan at wala silang sapat na bilang. Pasensya na, pero wala talaga silang sapat na bilang. Ang mga lipstick Muslim, nakita mo yon. Isang moderate lipstick Muslim ang kinagalitan ng, 20 milyong tao. Well, ganun karami ang nakakita sa Twitter, kahit papaano. Hindi ko alam sa TikTok at Facebook, hindi ko alam.
Baka 50 milyong tao nang nakapanood niyan, mga pare. Hindi ko alam. At karamihan sa mga taga-kanluran, ang default nilang posisyon ay, Bakit tayo nagbabanta ng karahasan? At dito nakasalalay ang pangunahing pagkakaiba kung paano gumagana ang dalawang sibilisasyong ito. Totoong naniniwala ang mga Muslim na ayos lang kumatay. Kung may mang insulto sa aking paraan ng pamumuhay, ibig sabihin, Islam. Hindi naniniwala ang mga taga-kanluran doon. Kahit ang mga nasa dalawang kaliwa, mga woke na kaliwang aktivista, hindi nila agad pinaniniwalaan yon. Oo, kapag umangat na sila. Pero teka, alisin ko muna ang kaliwa dyan, ang mga sosyalista at komunista. Pero sa pinakaugat, hindi naniniwala ang mga taga-kanluran doon. Nagde-debate sila. Matagal na silang nagde-debate sa isa't isa. Minsan pa nga ay mainit ang pagtatalo tungkol sa ebolusyon at Diyos. Ano nga ba ang debate ni Thomas Huxley kay Wilberforce? nangyari yon mga 200 taon na ang nakalipas. At napakainit ng debate, pero walang banta ng karahasan. Kaya makikita mo kung gaano talaga hindi magkatugma ang dalawang sibilisasyong ito. At dahil diyan, walang magiging gitnang solusyon sa palagay ko. Kailangang mabuhay ang kanluran sa pamamagitan ng pagpapaalis ng Islam sa kanluran o susubukan ng Islam na sakupin ang kanluran. Yun lang. Ganun lang kasemple. May mga nangyayari na hindi na natin mababagong takbo ng mga bagay. Nakarating na tayo sa puntong hindi na pwedeng umatras. Walang paraan para magbagong ugali na yan. Nakita mo na yan. Kahit ang mga tinatawag na lipstick Muslim ay galit. Sila mismo ay nagbabanta ng kamatayan. O kaya naman ay nagbubunyi pa sila sa katotohanan kaya kanilang patayin. Alam mo, mag-ingat ka, Tommy Robinson. Ito ang sinasabi ng babaeng yon. Mag-ingat ka, Tommy Robinson. Kung hindi lang dahil sa aming mabubuti at mapayapang Muslim, matagal ka nang tinapos. Kami ang mga mabubuting Muslim na yon. Ibig sabihin, ang lalaking Palestino at ang lalaking Timog Asyano na tinutukoy niya, na pumipigil sa lahat ng galit na Muslim. Yun ang ibig niyang sabihin. Sa sarili mong bansa. At ito ang dahilan kung bakit nagiging bayani ng masa si Tommy Robinson. Patuloy na tataas ang kasikatan niya at ng marami pang katulad niya dahil ipinaglalaban nila ang isang layunin na nakasalalay ang buhay ng mahigit 1 bilyong tao. 1 bilyong tao. Lahat ng alam natin, lahat ng alam mo, kung isa kang AI developer, isang stock guru, kung sino ka man, doktor, manggagawa, hardinero, kahit ano pa. Bawat tao na nabubuhay sa kanluran, maapektuhan ang iyong buhay nang mangyayari sa banggaan ng mga sibilisasyon na ito. Ang mga bagay-bagay ay hindi kailanman nananatiling pareho. Hindi talaga. Sige, ang ibig kong sabihin, matagal na rin akong nagsasalita. Kaya sa tingin ko nararamdaman ni Muhammad Hijab na tumataas na ang tensyon. At pasensya na, hindi ito ang sobrang optimistiko kong sarili. O hindi rin ito ang mayabang na bahagi ko na lumalabas. Talagang hindi ko kaya. Ulit-ulit ko nang pinag-isipan ng senaryong ito sa iba't ibang paraan. Wala talagang kahit isang senaryo na mananalo ang mga Islamista. Mapapapahiya sila at mapapaalis sila.